Ang segment na pedicure sa Hardin ang paborito ninyong lahat, kaya umupo na kayo na komportable. Heto ang ating panimulang sitwasyon. Ito ang lalaki sa paa at kung ano-ano na ang naipon sa ilalim nito. Alam ko, marami ang magsusulat na dapat talagang hugasan ang mga paa bago mag-pedicure. At nakakahiya raw lumakad ng ganyan. Pero aaminin ko na kung walang espesyal na mga gamit, sabon lang talaga, hindi ito masusolusyunan. Minsan pa, ang mga kliyente ay sinusubukan nilang kalkalin o tanggalin ang dumi sa sarili nilang paraan dahil nahihiya sila matapos makabasa ng mga komento sa social media. Sa paggawa nila nito, maaari pa nilang lalong mapalala at magdulot ng karagdagang paghiwalay ng mga kuko. Ayaw natin ng ganitong mga abala. Kukuha ako ng pampalambot ng kuko para mas madali itong malinis. Kasi kung kuret lang o foam ang gagamitin, hindi talaga ito sapat. Matagal na itong nakabaon kasi ang modelo ko ay may taniman, may bahay at ilang alagang hayop. Alam nyo na, maraming nangyayari sa buhay niya kaya wala talaga siyang oras para magpapedicure. Pero kahit ganon, paminsan-minsan pumupunta pa rin siya sa akin para magpapedicure at gumagawa ako ng magagandang content para sa inyo. Kaya naman, sa simpleng bagay na yan, deserve niya ng like sa video na ito. Nagsimulan lang akong gumamit ng nail drill at gaya ng nakikita nyo, may natitira pa ring dumi sa ilalim ng mga kuko. Kasi talagang pumasok na ito sa ibabaw at pati na rin sa loob ng mga kuko. Para sa simula, gagamitin muna natin ang nail drill. Ang gamit ko ay pedicure na drill bit na hugis patak na may asul na guhit at ito ang ginagamit ko sa paglinis. Pero sa totoo lang, hindi ako gagawa ng masyadong malalim na pedicure. Napaka-sensitibo pala ni Madam, kaya kahit anong galaw gamit ang maliliit o malalaking abrasive, kahit yung pinakabanayad na paraan, hirap na hirap siyang tiisin. Dito, kaunti pa akong nagtrabaho gamit ang flame bit at pagkatapos ay kinuha ko ang renovator. Isa itong antiseptic na may keratolytic, astringent at moisturizing na epekto. At ngayon, dahil mas bukas na ang access ko, sinusubukan kong tanggalin ang natitira gamit ang keratka. Aaminin ko, medyo natagalan ako magtanggal dahil talagang dumikit lahat sa bandang iyon. Ang tanging paraan para matanggal ito ng 100% ay siguro ay putulin na lang ang buong sulok na ito. Pero syempre, hindi ko naman puputulin lahat dahil gusto ko pa rin mapanatili ang hugis at hindi magtanggal ng sobra. Kaya gagawin natin ang lahat ng makakaya hanggat maaari. Susunod, magdidikit na tayo. Lumipas ang ilang sandali at nilinis ko talaga ito hanggat kaya ko. At ilalagay na natin ang huling hakbang. Meron ako dito almond oil para sa mga kuko at cuticle mula sa Domix. Ito ay isang serya ng mga langis para sa paa na may antiseptic na bisa na talagang mahusay mag-hydrate ng balat at nagpapalusog ng mga kuko. Sa totoo lang, kadalasan itong mga langis na ito ang inirerekomenda ko sa mga kliyente para sa home care. At ganito na ang itsura ng ating daliri. I-rate ninyo ang resulta sa mga komento.